Sa pagsisimula ng programa, inaanyayahan ang lahat na tumayo para sa sabay-sabay na pag-awit ng lupang hinirang na may pambansang senyas ng Pilipinas na susundan ng panalangin sa pangunguna ni Dr. Jose Evie G. Duclay. Ang Komisyon sa Wikang Filipino ay nilikha upang magsagawa, mag-ugnay at magtaguyod ng mga pananaliksik para sa pagpapaunlad, pagpapalaganap at preserbasyon ng Filipino at ng iba pang mga wika sa Pilipinas. Mga kababayan, ang pambansang awit na may pambansang senyas ng Pilipinas. Ilagay po natin ang ating mga sarili sa harap ng ating Panginoon. Amang makapangyarihan at banal naming Diyos, pinupuri, dinarakila at sinasamba namin ang iyong banal na pangalan. Ikaw ang aming manlilikha, tagapagligtas at bukal ng lahat ng karunungan, pag-ibig at biyaya. Wala kang katulad sa kabanalan, kadakilaan at katapatan. Sa iyo lamang nagmumula ang aming lakas, pag-asa at tagumpay. Lumalapit kami sa iyo ng may mapagpakumbabang puso, kinikilala ang aming mga pagkukulang, kahinaan, at mga pagkakasalang nagawa sa isip, sa salita at sa gawa. Patawarin mo kami, aming Panginoon, at linisin ang aming mga puso at isip upang maging karapat-dapat kaming maging mga lingkod na tapat at may malasakit sa aming kapwa. Turuan mo kaming maging mapagpakumbaba, mapagpatawad, at laging mamuhay ayon sa iyong kalooban. Maraming salamat po sa walang hanggang pag-iingat at paggabay mo sa Komisyon sa Wikang Filipino at sa lahat ng aming mga kabalikat sa paglilingkod. Salamat sa biyaya ng buhay, kalusugan, karunungan at lakas na iyong ipinagkakaloob sa bawat kawani at sa aming mga opisyal at mga katuwang namin sa paglilingkod at pagtupad ng aming mandato. Salamat sa pagkakataong makapaglingkod para sa pagpapaunlad, pangangalaga at pagpapalaganap ng wikang Filipino at ng mga wika ng Pilipinas. Salamat din sa inyong patuloy na pagkalinga sa aming mga pamilya, mga katuwang na institusyon at sa lahat ng sumusuporta sa misyong aming ginagampanan. Ama naming pagmahal, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng mga programa, aktibidad, proyekto at gawain ng aming ahensya. Pagkalooban mo kami ng karunungan sa bawat pagpapasya, katapatan sa bawat tungkulin, pagkakaisa sa aming paglilingkod at malasakit sa sambayanang Pilipino. Patnubayan mo ang aming mga pinuno upang mamuno ng may integridad, katarungan at pagmamahal sa bayan. Basbasan mo, Panginoon, ang bawat kawani ng KWF. Pagkalubuan mo kami ng mabuting kalusugan, sapat na lakas ng pangangatawan at kaisipan, kapayapaan ng isip at sigla ng loob upang maisakatuparan namin ng buong husay ang aming mga tungkulin. Ilayo mo kami sa anumang kapahamakan, karamdaman at panganib. Ingatan mo kami sa aming pagpasok at pag-uwi araw-araw at ilayo mo rin sa kapahamakan ang aming mga mahal sa buhay. O Diyos namin, aming idinadalangin ang matagumpay na pagsasagawa ng Kapihang Wika 2026, naway maging makabuluhan,
maayos at mabunga ang aming talakayan at pagbabahagihan ng kaalaman. Bigyan mo kami ng bukas na isipan, mapagpakumbabang puso at karunungang magagamit upang higit pang mapalakas ang aming paglilingkod para sa wika, sa kultura at sa sambayan ng Pilipino. Naway ang bawat gawain, ideya, kaalaman at pasyang mabubuo sa pagtitipong ito ay magdulot ng kabutihan, pagkakaisa at higit na pag-unlad ng aming institusyon. Ang lahat ng aming ginagawa ay aming iniaalay para sa kapakanan ng aming bayan at sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa pamamagitan ng makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Maaari nang umupo ang lahat. Sa lupong tagapagpaganap ng KWF, Tagapangulong Marites A. Barrios Taran, Commissioner Carmelita C. Abdurrahman, Commissioner Benjamin M. Mendilio Jr., sa Direktor General ng Philippine Information Agency, kagalang-galang Catherine Chloe S. De Castro, sa kanyang mga kinatawan, Assistant Director General for External Affairs, Christine Venet A. Andal, at kay Program Management Division Chief, Darrell Winthrop G. Torres, sa mga puno at kawani ng PIA. Sa ating mga Filipino Sign Language interpreter, sa Filipino Sign Language National Network, sa National Coordination Network of Deaf Organizations, at sa National Coordination Network for Interpreting, sa mga sentro ng wika at kultura na kaakibat ng KWF sa buong Pilipinas, lalo na sa mga kasama nating direktor ngayon, sa Pambansang Konseho ng Katutubong Mamamayan ng Pilipinas, sa mga media na kasama natin ngayon, Birit News, Spin Media TV, Radyo Pilipinas, RP1, Manila Bulletin, Ronda Balita, Pinoy Observer, Marino News, Philippine Broadcasting Service, Filipino Mirror, ABS-CBN, DZRJ, CCN News, Filipino News, Radyo Magazine, PTB4, Kamanava Press, Euro TV Philippines, National Press Club, Opcom Publications, XFM Philippines, Philippine News Agency, Police Files Tonight, Noon Break Balita, PIMAI News, DZRV 846, Net 25, PIA Road News at Bridge Talk. Sa mga puno at kawani ng Komisyon sa Wikang Filipino at sa lahat po ng panauhin na kasama natin ngayon sa bulwagang ito at sa lahat ng sumusubaybay ng live sa opisyal na Facebook ng KWF at PIA, isang mapagbunying araw sa inyong lahat. Para sa bating pagtanggap, magalang na tinatawagan ang butihing full-time commissioner sa pangasiwaan at pananalipi ng Komisyon sa Wikang Filipino at kinatawan ng Wikang Ilocano, Dr. Benjamin M. Mendilio Jr. Sa ating mga kagalang-galang na panauhin sa lupong tagapagpaganap na pinamumunuan ni Atty. Marites Barrios Taran, punong tagapangulo, punong commissioner, Commissioner Carmelita Abdurrahman, full-time commissioner para sa programa at proyekto, sa kalupunan ng commissioner, mga puno ng KWF, mga kasama natin na lingkod bayan mula sa PIA, kagalang-galang Catherine Chloe S. De Castro, Director General ng PIA, kagalang-galang Christine Venet A. Andal, Assistant Director General for External Affairs, kagalang-galang Darrell Winthrop G. Torres, Chief Program Management Division, sa ating mga SWAC Director o Sentro ng Wika at Kultura, Dr. Leopoldo R. Transona Jr., Pangulo ng Samahan ng SWK Director, Central Bicol State University of Agriculture, Dr. Rodelio D. Pepito, Pangalawang Pangulo, Samahan ng SWK Director, mula sa Bukidnon State University, Dr. Mary Ann C. Macaranas, tagapagbalita ng SWK Director, Pangasinan State University, Dr. Rose Ann D.P. Aller, kinatawan ng Luzon, SWK Director,
ng Camarines Norte State College, Dr. Rowena N. Ariaso, Kinatawan ng Visayas, SWK Director, Leyte Normal University, Dr. Raji A. Makatabon, Kinatawan ng Mindanao, SWK Director, University of Southern Mindanao, at Dr. Fe A. Varona, SWK Director, Cebu Technological University. Mga katuwang na sa pamahalaan, mga tagapagtaguyod ng wika, mga guro, mga media practitioner at sa sambayanang Pilipino. Isang mainit na taus-pusong pagtanggap sa pagtatanghal ng ulat sa estado ng wika ngayong unang semestre ng Komisyon sa Wikang Pilipino. Ang ulat ngayong araw ay hindi lamang pagbabahagi ng mga datos. Ito ay hayagang pagtupad sa aming mandatong itinakda ng konstitusyon na paunlarin, pangalagaan at palaganapin ang wikang Pilipino at mga katutubong wika sa Pilipinas. Bilang pundasyon ng ating kulturang pagkakakilanlan, ang ating mga wika ay nangangailangan ng patuloy na kalinga. Ang semestral na pag-uulat na ito ay nagtatampok sa mga pagsulong ng ating nakamit at sa mga hamon na dapat nating sama-samang harapin. Muli, salamat sa isang mainit na pagtanggap mula sa PIA at magandang umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat po, Commissioner Mendilio. Ngayon upang maghandog ng isang natatanging bilang mula sa Malagueña de Catanawa ng Kalilayan Folkloric Group, narito sina Ginoong Parsley Lavalle at Binibining Maria Victoria C. Casoy.
Muli palakpakan natin ang Kalilayan Folkloric Group sa kanilang itinanghal na Malagueña de Catanawan. Maraming salamat po. Binibining Kasoy at Ginoong Lavalle. Sa bahaging ito, pakinggan natin ang mensahe ng tagapangulo ng Komisyon sa Wikang Filipino at Kinatawan ng Wikang Tagalog, Attorney Marites A. Barrios Taran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang umaga po sa ating lahat. Maayong aga, mayad-ayad, ng agahon, katong tanan. Sa pamunuan ng Philippine Information Agency na pinangungunahan ng kagalang-galang Direktor General Catherine Chloe De Castro, sa ating Assistant Director General Daniel Rodriguez at sa ating tagapagsalita na mamaya ay angkop na ipakikilala, Sir Darrell Winthrop Torres, sa ating mga kasamahan sa kalupunan ng Commissioner ng Komisyon sa Wikang Filipino, ang ating mga kasama rin sa lupong tagapagpaganap, Dr. Benjamin Mendillo Jr. at Dr. Carmelita Abduraman, ang aking mga kasama mula sa Komisyon sa Wikang Filipino, mga puno ng sangay, mga kawani, mga kaibigan, ang ating FSL unit at ang mga interpreters na narito, ang mga bisita natin na nanggaling pa sa malalayong lugar, lalong-lalo na ang mga taga-sentro ng wika at kultura pinamumunuan ng ating Pangulo, Dr. Bong Tranzona, si Dr. Raji Makatabon, Dr. Rose Ann Aler at Dr. Mary Ann Macaranas. Ganon din ang napakarami nating mga kaibigan sa media. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. Ating mga nakikinig at nanonood rin sa Facebook Live. Mga nagmamahal sa wika, mga guro, mag-aaral, at mga kasamang nagtataguyod ng wikang Filipino. Isa pong malaking karangalan at kagalakan na makasama namin kayo sa araw na ito na aming tinaguriang Kapihang Wika 2026. Ang araw na ito ay hindi lamang po aming itinakda upang ilahad namin ang mga hakbang, mga programa at mga mumunting tagumpay na natapos ng Komisyon sa Wikang Filipino sa unang semestre. Higit sa lahat, ang araw na ito ay isa pong pasasalamat sa lahat ng mga tumulong sa amin, lalo na po ang ating mga nasa media upang maipaabot ng Komisyon sa Wikang Filipino ang ating mensahe na kung saan mayroong wika, naroroon po ang Komisyon sa Wikang Filipino. Ito rin ay isang bukas na espasyo ng talakayan, ng pakikipag-ugnayan at transparency sa pamamagitan ng pamahalaan at ng mamamayan. Gamit natin siyempre ang wikang Filipino at mga katutubong wika. Habang inilalatag natin ang mga tagumpay at direksyon ng KWF para sa unang bahagi ng taong 2026, hindi natin maring ihiwalay ang ating pananaw sa nalalapit na pagdiriwang ng buwan ng wikang pambansa sa susunod na buwan. Sa taong ito,
humaharap tayo sa isang makasaysayan at makabagong yugto sa ilalim ng temang Wikang Filipino at AI, kasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon. Napakaganda po sapagkat ito ay ating ginanap dito sa Philippine Information Agency at napakapalad namin sapagkat dararuhan po tayo ni Sir Darrell Torres na kanina lamang sa napakaikli naming panahon ng pakikipag-usap ay nalaman namin na mas marami pa po tayong magagawa sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa ahensya ito at ang mga kasama nating mga nagdadala ng balita at impormasyon, kayo iyon, aming mga kaibigang nasa media. Alam natin na dahil sa mabilis na pag-usbong ng teknolohiya at artificial intelligence, marami ang nagtatanong, ano na nga ba ang magiging papel ng Komisyon sa Wikang Filipino at ng wika nating Filipino at mga katutubong wika dito sa digital na daigdig? Baka naman lamunin na tayo ng algoritmo o kaya ay makina na alam natin ay isang hamon sa ating kultura at sa ating wika na siya nating pagkakakilanlan. Ang tugon ng Komisyon sa Wikang Filipino ay isang matapang at positibo. Hindi po tayo patatalo. Bagkos, gagamitin po natin ang artificial intelligence at ang digital na makinarya upang mas mapalabong natin ang wikang Filipino at ang mga katutubong wika. Mas mapapalakas po natin ang ating pagkakakilanlan sa pamamagitan ng wika at mas magagamit po natin ito sa lahat ng larang, lalo na po sa pagbibigay ng impormasyon at edukasyon. Sa katunayan po, sa klima ngayon ng politika, ng mga nangyayari sa natural at mga hindi natural na disaster sa ating mundo, sa ating bayan, mas nangangailangan po ang ating mga kababayan ng tama at angkop na paggamit ng ating wikang Filipino at mga katutubong wika. Ito ay nagpapatunay lamang na ang ating wika ay dinamiko, buhay, at patuloy na nagbabago. Hindi ito natutulog sa nakaraan, kundi handang-handa tayo. Handang-handa ang Komisyon sa Wikang Filipino na manguna at makipagsabayan sa makabagong panahon. Ang AI ay isa lamang makapangyarihan na imbensyon na nag-aabang lamang ng ating utos. Ngunit tandaan natin na ang algoritmo ay walang sariling puso, emosyon, o kaya ay malalim na pag-unawa sa konteksto ng ating kultura. Tao at wika pa rin ang magbibigay buhay, kaluluwa, at saysay dito. Kaya naman, sa ating semestreng ulat ngayon, ipinapakita ng KWF na hindi natin kikitlin o katatakutan ang teknolohiya. Bagkos, gagamitin natin itong mapaglayang kasangkapan upang higit pa nating mapayaman kung saan ang AI at digitalisasyon ay magiging kagamitan sa pagsasalin, sa pananaliksik, sa pagdodokumento, at pananatili ng yaman
ng ating mahigit 135 katutubong wika sa Pilipinas upang ang impormasyon ay magiging inklusibo at madaling maunawaan ng lahat o bawat Pilipino, nasaan man sila sa dako ng Pilipinas o maging sa ibang bansa na sila ay nagsasalita o nakikinig sa balita mula sa Pilipinas. Sa tulong ninyo, lalo na kayo na malapit sa puso ng Komisyon sa Wikang Filipino. Kayo na tumutulong sa amin palaganapin ng wika sa pamamagitan ng radyo, ng Facebook, ng telebisyon, ng pahayagan, at kahit na ng online media. Kayo na buong puso na tumutulong sa Komisyon sa Wikang Filipino, buo rin ang puso naming nagpapasalamat sa inyo. Malayo na ang nararating ng Komisyon sa Wikang Filipino, ngunit napakalayo pa po. Marami pa po tayong ortografiya na kailangang buuin. Marami pa pong mga sulok sa Pilipinas na hindi pa namin naaabot. Ngunit iyan po ay kaya nating pagtulungan kung nariyan kayo. Sapagkat, katulad ng nasabi ko, kung saan po mayroong wika, dapat naroon ang Komisyon sa Wikang Filipino. Sapagkat, ang ating mga mamamayan ay nangangailangan ng impormasyon. Sila ay nangangailangan ng edukasyon. Lalo na, at kailangan kong banggitin, ang ating mga katutubo. Lalo na ang ating mga Filipino deaf. Marami pa po tayong kailangang gawin. Hindi po kayang mag-isa ng Komisyon sa Wikang Filipino. Kaya po kami narito, ibinibigay namin ang aming munting nakayanang mga tagumpay para ito po ay mas mapalawak natin, para maipaabot po ninyo na ang aming serbisyo tungkol sa wika ay libre. Narito lamang, kailangan lamang puntahan ang aming mga website. Kailangan lamang kaming puntahan. Kung hindi namin kayo kayang puntahan, magkita po tayo sa digital na espasyo. Narito po ang Komisyon sa Wikang Filipino upang magsilbi sa bawat mamamayan. Muli po, ang taos-puso kong pasasalamat sa inyong pagdalo at mabuhay po ang Wikang Filipino, mabuhay ang KWF. Maraming salamat. Maraming salamat, Tagapangulong Taran. At upang ipakilala ang ating panauhing pandangal at tagapagsalita, narito si Binibining Marian Regina B. Taran, Executive Assistant 4 ng Opisina ng Tagapangulo ng KWF. Mga kapita-pitagang panauhin, sa lupong tagapagpaganap at kalupunan ng Komisyon sa Wikang Filipino, mga kapwa lingkod bayan, mga kasamahan mula sa media, at sa lahat ng nagmamahal sa wika, magandang araw po sa ating lahat. Isang karangalan na ipakilala ko ang ating panauhing pandangal ngayong araw. Siya ay isang kilalang eksperto sa strategic communication, pamamahala at pampublikong ugnayan sa loob at labas ng bansa. Taglay niya ang pambihirang kaalaman mula sa kanyang mga titulong Master of Legal Studies, Juris Doctor, Bachelor of Science in Nursing, at Associate in Health Science Education, gayon din ang natapos na Executive Course in National Security. Ang malawak na background na ito ang nagbibigay sa kanya ng natatanging pananaw sa pamumuno. Sa kasalukuyan, siya ang tumatayong pinuno ng Program Management Division ng Philippine Information Agency at head ng PIA Press Conference. Kinatawan na rin niya ang bansa sa mga mahalagang pandaigdigang pagtitipon ukol sa komunikasyon, teknolohiya at usapang pangklima sa South Korea,
Singapore, Malaysia at Germany. Bago ito, naglingkod siya sa iba't ibang sangay ng pamahalaan tulad ng Bureau of Immigration, Office for Alternative Dispute Resolution, Kagawaran ng Katarungan at Presidential Management Staff. Bukod pa sa kanyang mga naging makulay na karera sa pribadong sektor bilang komentarista sa radyo, negosyante at Corporate Communications Quality Assurance Specialist. Upang magbahagi ng mensahe para sa ating lahat, sama-sama nating salubungin ng isang masigabong balakpakan ang Division Chief at Head ng PIA Press Conference ng Philippine Information Agency, Chief Darrell Winthrop G. Torres. Maraming salamat po at magandang araw sa ating mga kinatawan ng media, mga manonood at sa lahat po ng nakatutok sa isa na namang edisyon ng Philippine Information Agency Press Conference. Malugod po naming tinatanggap ang ating mga panauhin mula sa Komisyon sa Wikang Filipino at isang karangalan po sa Philippine Information Agency na maging katuwang ang komisyon sa pagpapalaganap ng mga impormasyon hinggil sa programa, polisiya, at inisyatibong naglalayong paunlarin, pangalagaan at higit pang mapayabong ang wikang Filipino. Bilang pambansang wika, ang Filipino ay hindi lamang daluyan ng pakikipagtalastasan. Ito rin ay salamin ng ating kasaysayan, kultura at pagkakakilanlan bilang isang sambayanan. Sa pamamagitan ng mga gawaing isinusulong ng komisyon, higit nating napapahalagahan ang papel ng wika sa pagpapalakas ng pambansang kamalayan, pagkakaisa at kaunlaran. Sa ngalan ng Philippine Information Agency, taos-puso po naming pinapasalamatan ang Komisyon sa Wikang Filipino sa kanilang patuloy na paglilingkod at pakikipagtulungan sa pagbibigay ng napapanahon at makabuluhang impormasyon sa publiko. Sa ating mga kasamahan sa media, inaanyayahan namin kayong makibahagi sa talakayan at ihanda ang inyong mga katanungan. Muli, magandang umaga po sa lahat. Maraming salamat po, Division Chief Torres. At muli, inaanyayahan po namin ang lupong tagapagpaganap at ang ating panauhing tagapagsalita na magtungo po sa harapan upang ipagkaloob po namin ang aming handog na sertipiko ng pagpapahalaga at komplementaryong aklat mula po sa KWF. Maaari po munang magtungo sa harapan ang ating lupong tagapagpaganap. Sa pangunguna po ni Tagapangulong Marites A. Barrios Taran, Commissioner Carmelita C. Abdurrahman, Commissioner Benjamin M. Mendillo Jr. at ang ating panauhin, si Division Chief Torres. Narito ang nilalaman ng plake. Katibayan ng pagpapahalaga ay ipinagkakaloob sa Philippine Information Agency sa kanilang natatanging kontribusyon at pagbabahagi ng kaalaman bilang panauhing pandangal at tagapagsalita sa Kapihang Wika 2026 ng Komisyon sa Wikang Filipino. Ang kanilang mahalagang diskurso ay nag-iwan ng makabuluhang inspirasyon at karagdagang dunong sa pagpapayaman ng wikang Filipino at mga katutubong wika ng bansa. Ipinagkaloob ngayong 15 ng Hulyo 2026 sa gusali ng Philippine Information Agency, Lungsod, Quezon, nilagdaan ng lupong tagapagpaganap. Muli palakpakan po natin ang ating panauhing pandangal at tagapagsalita sa KWF Kapihang Wika 2026, Kagalang-galang Winthrop Torres. Maraming salamat po sa inyo at sa buong Philippine Information Agency at maraming salamat din po sa lupong tagapagpaganap ng KWF. Mga kawika,
Isang malaking karangalan ang magsama-sama tayo ngayong araw sa KWF Kapihang Wika 2026. Ang pagtitipong ito ay hindi lamang isang tradisyon ng pakikipag-ugnayan, kundi isang patunay ng ating pananagutan sa bayan, ang ipakita ang patuloy na pag-unlad at direksyon ng ating pambansang wika at mga katutubong wika sa bansa. Ngayong umaga, buong giting nating babalikan at iuulat ang mga naging bunga ng ating pagpupursige sa nakalipas na 6 na buwan. Sa pagtatapos ng una at ikalawang kwarter ng taong 2026, masugid na isinakatuparan ng KWF ang mga mandato nito sa pananaliksik, pagsasalin at pagpapatupad ng mga makabuluhang patakarang pangwika. Sa harap ng makabagong hamon ng teknolohiya at globalisasyon, nanatiling matatag ang komisyon upang ilapit ang wika sa buhay ng bawat Pilipino. Sa puntong ito, buong pagmamalaki naming ibinabahagi ang semestreng ulat ng Komisyon sa Wikang Filipino sa taong 2026. Narito ang mga mahalagang tagumpay at bagong hakbang na inyong dapat malaman. Una sa ating mga ulat ang paglulunsad ng kauna-unahang programa sa radyo ng KWF ang Tara Na, Usapang Wika, Sigla ng Bansa. Ang Tara Na ay isang programang panradyo na naglalayong itampok ang mga programang pangwika at iba't ibang gawain ng Komisyon sa Wikang Filipino. Bahagi ito ng promosyon at pagkilala ng KWF sa mas malawak na badla upang higit na maunawaan ang papel nito sa pagpapaunlad, pangangalaga at pagpapayaman ng wikang Filipino at iba pang mga wika sa Pilipinas. At mula noong 9 ng Abril, mapapakinggan at mapapanood na ang Tara Na sa Radyo Magazine 1278 kHz AM, The Capital FM 104.3 at sa opisyal na Facebook page ng KWF. Tuwing Huwebes mula 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Patuloy ang pagpapalawak ng sentro ng wika at kultura sa buong kapuluan. Ang SWK ay isa sa pinakamahalagang katuwang ng komisyon sa pagpapatupad ng mga mandato nito sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Ito ay isang unit o opisina na karaniwang itinatayo sa loob ng mga state universities and colleges o SUCs sa bansa sa pamamagitan ng isang Memorandum of Agreement sa pagitan ng KWF at ng universidad. Sa larangan naman ng pagsasalin, isang makabuluhang hakbang ang ginawa ng KWF kasama ang Komisyon sa Pagbabago ng Klima o Climate Change Commission. Noong unang semestre ng taong 2026, formal na naglagda ng Memorandum of Understanding ang Climate Change Commission at ang Komisyon sa Wikang Filipino. Isang kasunduang nagpapatibay sa kanilang pakikipagtulungan upang palakasin ang accessibility ng impormasyon tungkol sa klima. Isang teknolohikal na tagumpay para sa komisyon. Ang Diksyonaryo ng Wikang Filipino o KWF Dixie ay nasa mobile app na. Maaari na ninyo i-download ng libre ang app sa Google Play at Apple App Store. Ang KWF Diksyonaryo ng Wikang Filipino ay hango sa database ng Diksyonaryo ng Wikang Filipino na unang nailathala noong 1989. Naglalaman ang kasalukuyang edisyon ng DWF ng humigit 30,000 na salita, kasama ang salitang hiram sa mga katutubo at panyagang wika. Ang Aklat ng Bayan ay isang proyekto ng KWF na naglalayong lumikha ng Aklatang Bayan na magtataguyod at magtatampok sa kakayahan ng wikang Filipino at mga wikang katutubo bilang wika ng paglikha at saliksik. Sa unang semestre ng taong 2026, inilambag ang sumusunod na mga aklat. Hindi rito nagtatapos ang ating paglalakbay sa Aklat ng Bayan. Abangan sa ikalawang semestre ang sumusunod na aklat na inihahanda na ng komisyon. Ang proyektong pagbuo ng mga ortografiya ng mga wika ng Pilipinas ay isang patuluyang proyekto ng KWF. Sa unang semestre ng taong 2026, narito ang mga naisagawa na ng komisyon. Patuloy ang pagsusubikap ng KWF na maihanda ang lahat ng wika ng Pilipinas. Bawat isa'y may karapatang magkaroon ng sariling sistema ng pagsulat, sariling ortografiyang magbibigay daan sa kanilang pag-unlad at pagyabong sa larangan ng edukasyon, kultura at identidad.
Isang mahalagang hakbang tungo sa higit na masusing dokumentasyon at pangangalaga ng iyamang pangwika ng bansa ang isinasa panahong atlas ng mga wika ng Pilipinas at mapa ng mga wika ng Pilipinas. Nilalayon ng mga publikasyong ito na magbigay ng komprehensibo at napapanahong larawan ng kalagayang pangwika ng Pilipinas bilang isa sa mga bansang may pinakamayamang linguistic diversity sa buong mundo. Ang pagbuo ng pamantayan sa Filipino Sign Language Interpreting o FSL Interpreting Standards ng Komisyon sa Wikang Filipino. Ang mga pamantayang ito ay ang patuluyang pinubuo ng KWF upang magkaroon ng malinaw, magkakatulad at dekalidad na pamantayan sa FSL Interpreting sa Pilipinas. Sa patuloy na pagsulong ng inklusibong batakarang pangwika, pinagtibay ng kalipunan ng KWF ang mga resolusyon at patakarang magsisilbing gabay sa pagpapaunlad, pagpapalaganap at preserbasyon ng wikang Filipino at mga katutubong wika ng Pilipinas. Ito ang tagumpay at bagong hakbang ng Komisyon sa Wikang Filipino, hatid sa inyo sa Kapihang Wika. At inyong natunghayan ang semestreng ulat ng KWF sa taong 2026 ang tagumpay ng Komisyon sa Wikang Filipino sa pamamagitan ng kauna-unahang programang panradyo ng KWF na Tara Na, Usapang Wika, Sigla ng Bansa, ang patuloy na dumaraming sentro ng wika at kultura na nagsisilbing regional na tanggapan ng KWF sa iba't ibang panig ng bansa, ang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensyang pampamahalaan sa layuning makapagpaloob o makapagkaloob ng serbisyong pagsasalin, ang diksyonaryo ng wikang Filipino na maaari nang ma-access sa website at maging sa mobile devices, ang paglalathala ng mga aklat na may mithiing mapaigting ang dokumentasyon at preserbasyon ng mga wika, ang kinaabangang paglulunsad ng bagong edisyon at isinapanahong atlas at mapa ng mga wika ng Pilipinas, ang muling pagbabalik ng selyo ng kahusayan sa serbisyo publiko, ang lalo pang pagpapalakas ng Batas Republika 11106 o Filipino Sign Language Act dahil sa rules in FSL Interpreting System in the Judiciary at ang mga patakarang pangwika na pinagtibay ng kalupunan ng KWF na gampanin at responsibilidad ng mga komisyoner. Kabilang sa mga pinagtibay ng kalupunan ang sumusunod na patakarang pangwika: paghikayat sa mga lokal, nasyonal at pampublikong industriya at pantransportasyon sa pagbibigay ng biswal na wikang tutugon sa mga babalang pansakuna alinsunod sa Batas Republika 11106 o FSL Act. Pagsasalin sa wikang biswal, Filipino Sign Language sa mga deskripsyong nakalimbag sa lahat ng museo sa Pilipinas, pagkakaroon ng FSL Deaf Inset sa lahat ng pampamahalaan at pampribadong broadcast media at digital formats, pagbalangkas ng inklusibong edukasyon para sa binging mag-aaral gamit ang FSL na medium sa pagtuturo sa lahat ng antas ng edukasyon kasama ang technical vocational education programs, paghimok sa lahat ng sangay ng pamahalaan na ilagay ang FSL Inset ng lupang hinirang bilang bahagi ng pamahalaang inklusibo at pagkilala sa RA 11106. Pamantayang mekanismo sa pag-uulat ng Interagency Council para sa implementasyon ng RA 11106, aprobasyon para sa paggamit ng Filipino at o mga wika ng Pilipinas sa mga etiketa at literaturang lakip sa pagbuo, paggamit at dosis ng gamot at mga produktong gawa ng Pilipino. Paghimok sa paggamit ng Filipino sa mga pulong opisyal sa lahat ng sangay ng pamahalaan sa Pilipinas. Pagsasalin sa Filipino at sa 8 pangunahing wika sa Pilipinas na mga bagong batas na may probisyong kaparusahan na ipapasa ng kapulungan ng mga kinatawan ng Pilipinas. Pagtatatag ng lupon para sa Visual Communication Assessment for the Deaf o VCAD sa layuning itinatadhana sa serbisyong panghudikatura na umaalinsunod sa FSL in the Judiciary ng kataas-taasang hukuman ng Pilipinas. Napagtibay rin ang ortografiyang Bicol. Interbensyon naman sa mga wikang natukoy sa language mapping na malubhang nanganganib. Meron ding pamantayang etikal sa pagsasagawa ng etnograpikong pananaliksik ng KWF. Pagsasalin ng Miranda rights sa Filipino Sign Language. Paglalaan ng FSL sa mga prosesong medikal sa pampublikong pasilidad ng ospital.
pagsasagawa ng pambansang oryentasyon sa ortografiyang pambansa, gramatikang Filipino at batayang pagsasalin sa mga guro ng batayang edukasyon, pagsasalin ng materyales pang nutrisyon 2025 salin sa mga wikang Waray, Kapampangan, Pangasinan, Maguindanaon, Ilocano at Bicol. Pagsasalin ng Batas Republika 8731, Indigenous People Republic Act sa mga katutubong wika sa Pilipinas. Tuntunin sa paggamit ng AI, technology sa pananaliksik wika. Pamantayan sa pagtataya ng teknikal na salin, pagsasalin ng mga senyas pantrapiko at panlansangan sa Pilipinas. Pakikiisa at suporta sa proyektong pambansang korpus ng mga wika ng Pilipinas at pagkilala sa kinatsakran at linyas bilang hiwalay na mga wika sa Finalig. At syempre ang kinaabangan nating 9 na dekadang pagdiriwang ng KWF sa darating na ika-13 ng Nobyembre ng taong ito. Mga kawika, sa bahaging ito, bukas na po ang ating malayang talakayan o press conference. Muli nais ko po munang ipakilala ang mga kasama nating SWK Director na maaari nyo pong tanungin hinggil sa mga gampanin at gawain ng SWK, lalo na po sa mga isasagawa nilang pambansang komperensya bilang bahagi po ng pagdiriwang ng 9 na dekada po ng KWF ngayong taon. Kasama po natin, maaari pong tumayo si Dr. Leopoldo R. Transona Jr., ang Pangulo po ng Samahan ng mga SWK Director at SWAC Director po ng Central Bicol State University of Agriculture. Maraming salamat po. Kasama rin po natin si Dr. Mary Ann C. Macaranas ng Pangasinan State University ang tagapagbalita ng Samahan ng SWK Director. Kasama rin po natin si Dr. Raji A. Makatabon ng University of Southern Mindanao at Kinatawan ng Mindanao. At si Dr. Fe A. Varona ng Cebu Technological University. At kasama rin po natin ang Kinatawan ng Luzon ng Samahan ng SWK Director at mula sa Camarines Norte State College, Dr. Rose Ann D.P. Aler. Kasama rin po natin ngayon ang ating panauhing pandangal at tagapagsalita, si Division Chief Darrell Winthrop G. Torres. At kasama rin po natin ang puno ng sangay ng impormasyon at multimedia ng KWF, si Ginoong John Enrico C. Toralba. At narito rin po ang ating lupong tagapagpaganap, Tagapangulong Marites A. Barrios Taran, Commissioner Carmelita C. Abdurrahman, at Commissioner Benjamin M. Mendillo Jr. Sa mga kasama po nating media at panauhin, magtungo lamang po sa gitna kung nasaan po ang ating mikropono upang ipabatid po ang inyong mga tanong. Sundin lamang po natin ang ating format. Una, sabihin po ninyo ang inyong pangalan at ahensya o pamantasang kinabibilangan. Para kanino po yung tanong? At ang mismo po ninyong tanong. At pinaalala lamang po, wag po muna tayong magtatanong tungkol sa darating na buwan ng wika dahil meron po tayong nakalaan na hiwalay na press conference para po sa pagdiriwang na iyon. At formal ko na pong binubuksan ang malayang talakayan at maaari na po tayong magtanong. Habang inaantay po natin yung mga tanong ng media, medyo nahihiya pa po ata. Uunahin ko na po yung tanong ng PIA. Mic test. Magulat po si Chair, at may biglang tanong yung PIA. Babalikan ko lang, Chair, yung tanong po kanina. Binanggit po yung mandato ng KWF. Pwede po ba ninyong pagyamanin or bigyan pa ng adisyonal na detalye yung mandato po ng KWF sa pagsasalin ng mga opisyal na dokumento ng pamahalaan sa Filipino? At paano po kayo lalapitan ng mga ahensya tungkol po dito? Maraming salamat po, Sir Darrell. Unang-una po, ang Salin Wika ay isa po sa 5 naming haligi, no, ng serbisyong pangwika sa publiko. Ang Komisyon sa Wikang Filipino po ay may mandato ng pananaliksik, no, upang payabungin ang wikang Filipino at ang mga katutubong wika. Ang pagsasalin po ay isa
hinihingi sa amin ng publiko. Ito po ay, meron po kaming sariling dibisyon o sangay ng salin. Pinamumunuan po iyan ni Ginang Jing Hinampas. At napakadali lamang pong humiling ng inyong mga pagsasalin. Unang-una po, mayroon po kaming formularyo na binibigay riyan, ngunit pwede rin po kayong sumulat lamang sa amin via email at iyan po ay amin agad natutugunan. So, ito naman pong pagsasalin sa mga gabay ng mamamayan o ang Citizens Charter, meron po kaming mga ginagawang seminar, no? Kasama po yan sa seminar ng Korespondensya Opisyal. Gumagawa rin po kami ng introduction ng para sa Atas Tagapagpaganap or EO 335. Ang EO 335 po ay nagmamando o may nag-aatas sa lahat po ng mga pampamahalaan na tanggapan, lokal man o pang-national, na isalin po ang kanilang mga Citizens Charter or gabay ng pamamayan, mission, vision, at tsaka mga pangalan po ng kanilang tanggapan o gusali. Meron din po kaming mga ginagawang paghihikayat riyan sa ating mga puno ng mga departamento sapagkat ayan po ang itinakda ng EO 335. Karaniwan po, no, sa ating mga kasamahang nagsisilbi sa gobyerno ay medyo nahihirapan po sila na isali ng mga ito, ngunit wag po kayo mag-aalala. Ang Komisyon sa Wikang Filipino po ay nagbibigay ng libreng serbisyo upang isalin ang mga dokumentong legal, mga memorandum, mga kontrata, at iba pa, no? At ang katulad ng aking nasabi, ang tangi lamang na gagawin ay ang mag-fill up ng formularyo o kaya ay sumulat sa amin. Pwede rin po ninyong dalhin iyan ng personal, ngunit alam nyo ngayon, nagtitipid tayo sa gasolina, sa enerhiya, at mari naman po ninyo kaming mabigyan ng inyong abiso o kahilingan sa pamamagitan ng COMFIL at kwf.gov.ph o mismo pong sa aming mga tanggapan. Pwede rin po kayong magbigay ng mensahe kahit na po sa Facebook lang namin ay tumutugon po kami. Sana ay natugunan ko ang salamat po. Muli, maaari po kayo lumiham sa Komisyon sa Wikang Filipino kung nais nyo pong kumuha ng serbisyo ng pagsasalin, lalo na po bilang maigting na pagpapatupad ng EO 335 o paggamit ng Wikang Filipino bilang wika ng serbisyo publiko. Meron na po ba tayong maaaring magtanong mula po sa media? Maaari lang pong lumapit sa mikropono. Banggitin nyo po ang inyong pangalan, ang inyong ahensya, para kanino ang tanong at ang inyong mismong tanong. Magandang umaga po. Isang pagbati po mula po sa Bridgestock. Ang aking pong katanungan ay sa ating pong semestral report, ang wikang pambansa at ang AI. Ang tanong ko po ay, paano ba tayo makakasabay itong ating wikang pambansa sa paggamit ng AI o Artificial Intelligence? Pangalawa po, ano na ba ang sitwasyon ng mga nanganganib nating mga endangered languages, kagaya ng wika sa Pilipino ng ating mga katutubong Negrito? Paano ba natin mapapangalagaan na ayon sa pag-aaral ay unti-unti nang nawawala? Then pangatlo po, yung ating Sign Language Act. Ano na po ba? Kamusta na po ba? Ito po ba ay saang ahensya na napapatupad? At isa na nga po rito, yung isa sa mga naganap ng magpatupad ay yung Climate Change Commission. Yan lamang po. Sino po ang nais yung sumagot? Si Ma'am Tara. Sige po. Ang una pong tanong ay ano po ang stand ng KWF sa paggamit ng AI? Teknolohiya. Teknolohiya.
Okay, nasabi ko na po kanina sa aking mensahe na ang AI po ay isang tool, no, o kagamitan para mapalawak pa natin ang wikang Filipino at mga katutubong wika. Ang inyong pag-aalangan ay baka tayo natatabunan. Hindi po. Paano ninyo kami matutulungan? Sa pamamagitan po ng pag-download, paglagay ng mga babasahin, mga dokumento, gamit po ang wikang Filipino sa internet. Alam niyo po ba na maliit na bagay, yung mga komento, gamit ninyo ay Filipino o kaya mga katutubong wika, yan po ay nasasagap ng isang malaking corpus upang lalo pong lumago ang corpus ng AI. Ngayon, ang Komisyon sa Wikang Filipino po ay kabahagi ng isang pangmalawakang proyekto ng pamahalaan. Ito po ay pinangunahan ng DOST, yung PINAY, no? Pinoy AI. At ang Komisyon sa Wikang Filipino po, ang isa sa pangunahing pagkukuhaan ng corpus. Ang corpus po ay ang pangkalahatang koleksyon ng mga salita. Ang tawag po natin doon sa bawat termino ay token, no? At tayo po ay maglalagay riyan ng humigit kumulang 30 milyong token para sa isang corpus upang bumaha po ng mga salita sa internet nang sa gayon mapipick up po ito at kung magpapasalin ka, no, sa AI gamit ang ating Filipino, mayroon pong pagkukuhaan na source ang ginagamit mong app. Katulad po kunyari, ChatGPT. Ngayon po ginagamit ChatGPT, Gemini, etc. Madali po iyan na nagagamit ng ating kabataan. Ngunit mapapansin po ninyo, minsan hindi pa yung tuluyang makinis, no, o madulas ang pagkakagamit ng Filipino at iba pang katutubong wika. Paano kayong makatutulong? Matutulungan nyo kami pag maglagay po kayo ng mga materyales doon, no, para lumago ang corpus. Yun ang kukuhain o mapipick up ng AI para mas maging marami ang source. Sana po ay nasagot ko yan. Ang ikalawang... Sa ikalawang tanong po, yung ating mga endangered language, kagaya po ng ating mga kababayan sa wikang Negrito. Opo. Ang pagsagip, no, sa mga nanganganib na wika, mayroon po tayong na suri at nalaman na mayroon po tayong 40 nanganganib na wika. Ang 40 nanganganib na wika na po ito ay ating dinudokumentohan. Bukod pa po riyan, sa ilalim po ng aming programang Sagip Wika, mayroon po kaming itinatag na Master Apprentice Language Learning Program. Isa po itong language revitalization program para po lumakas ang wika. Sa pamamagitan din po ng bahay wika, napapalakas din po ang wika. Ipapaliwanag ko po isa-isa. Ang Master Apprentice Language Learning Program ay ginagawa ng Komisyon sa Wikang Filipino. Katulong po ang mga lokal na pamahalaan, katulad po ng mayroon kami sa Abukay, no? Bataan, kung saan ang mga speakers na elders, matatanda na po, karaniwan ay lolo na, tinuturuan niya ang kanyang anak, na adult na po ito, medyo may edad na, upang gamitin nila ang wika. Ito po ay ginagamit natin sa mga wikang severely endangered. Halos wala na pong nagsasalita sa kanila, kakaunti na lang. Kaya ang lolo at ang tatay o nanay hindi na nagkakaunawaan, hindi na gumagamit ng parehong wika. Sa bahay wika naman po, kung saan ang lolo at ang apo hindi na nagkakaunawaan. So hindi pa masyadong endangered rin pero kaya pa. No?
Meron po kaming proyektong Bahay Wika kung saan ito rin po ay pakikipag-ugnayan, pakikipagtulungan natin sa mga lokal na pamahalaan. Katulad po ng meron tayo sa Sitio Manara para sa Wikang Inata, kung saan ang mga batang may edad 2 hanggang 4 na taong gulang, tinuturuan po iyan ng isang adult na guro. Karaniwan po ang mga partner natin dito, taga DepEd, so iPad teacher, para ituro po ang Wikang Inata sa kanila. Gagamitin nila sa araw-araw, sa pang-araw-araw na mga gamit, sa pang-araw-araw na pag-aaral nila, upang habang tinuturo ay nauunawaan ng bata, pagdating sa bahay, yun din ang magagamit nila. Sapagkat alam po natin na ang wika kapag hindi nagagamit, kusa pong namamatay. Kaya't kailangan mayroon tayong paraan para lumakas, mapalakas natin ang wika sa pamamagitan ng mula pa lang sa bata, gumagamit na ng wika. Nanay, gumagamit ng wika. Tatay, lolo, lola, gumagamit ng bata. Hanggang ang buong komunidad ay gagamit na ng ganong wika upang mas lumakas po ito. Sana po natugunan ko. May isa pa po yung sa... May isa pa po. yung- Ang FSL Act. Opo. Nais ko lang pong ipabatid sa inyo na katulad po ng nasa ulat namin, lumalakas po ang ating paggamit ng FSL. No? At yan po ay dahil na rin sa mga pagtutulungan ng iba't ibang departamento, iba't ibang bahagi ng ating pamahalaan, lalong-lalo na po ang Korte Suprema kung saan sila po ay nagpalabas ng isang tuntunin para sa paggamit naman po ng Filipino Sign Language. Nakikipagtulungan din po kami dyan sa CHR at sa Commission on Women's. Marami pa po tayong mga kausap dyan. Interagency task force po ito kung saan lahat po ng dominyo ay ating tinutugunan. Ganun din at kasama na ang media, ang kalusugan, ang edukasyon. No? So para ang lahat po ay sama-sama na gumagawa ng aksyon para magamit ang wikang senyas. Pwede ko po bang ipasa ang mikropono kay Commissioner Mendilio sapagkat siya po ay mas maraming nalalaman din tungkol sa Filipino Sign Language. At matapos po ito, nais ko rin pong ipasa natin ang mikropono kay Dr. Raji Makatabon sapagkat galing po kami sa Mindanao para po magbukas ng bagong bahay wika doon. Maraming salamat po. Maraming salamat. Salamat. Dadagdagan ko lang ang naunang paliwanag. October 30, 2018 ay pasa ang FSL Act o RA 11106 at mula noon ay naging katuwang na at ang lead agency na nagpapatupad dito ay ang Komisyon sa Wikang Filipino sapagkat kinokonsidera ng batas na ito ay isang linguistic community at hindi ito isang kapansanan. Kaya ang hamon ay dapat lahat ng dominyo, lahat ng nasa media, lahat ng nasa educational sector, nasa judicial sector, ay medical sector, health sector, dapat ay sa labor sector, ay dapat ay gumagawa ng paraan upang maging inklusibo ang pamamahala at pagkapatupad ng naturang batas. Sa komisyon ay meron kaming FSL unit na pinamumunuan ng mga binging, mga empleyado na siya nagpapatupad ng RA 11106. Ito ay isang modelong unit na dapat na tularan ng iba pang mga ahensya ng pamahalaan at instrumentalidad nito. At nabanggit kanina na ang Korte Suprema, ang katasasang hukuman, ay nanguna na upang kilalanin ang mga bingi na pumapasok sa mga ganitong mga kainhustisyahan. Kailangan meron silang representasyon sa pamamagitan ng mga interpreter. At ngayon, natakdaan ng komisyon na bumalangkas ng isang interpreting standards na siyang gagamitin
sa lahat ng mga interpreter sa bansa. At ito ay nakatakda din nabibigay din ng Komisyon sa Wikang Pilipino sa Korte Suprema. Ang komisyon din ay nangangalaga sa FSL 11 sa RA 11106, partikular ngayon nakikipag-ugnayan ng komisyon sa kagawaran ng kalusugan, partikular sa mga Pilipino na kailangan ng agarang o kagyat na pangangailangan sa medical. Halimbawa siya ay bingi, paano ang magiging intervention ng mga medical doctors o mga medical practitioners kung siya ay bingi, nahihingin, pupunta siya sa emergency? Meron bang inilalapat na interpreter o inilalaan na interpreter sa mga kasama natin na mga bingi kapag sila ay pupunta sa emergency? Nasa radar na ito ng kagawaran ng kalusugan. In fact, naglabas sila ng kanilang memorandum para sa pagpapaigting ng naturang batas at sila ay humiling ng mga pagsasanay sa mga medical practitioner, particular sa emergency sector, para matugunan ang mga ganong mga hamon. Sa education naman, particular sa kagawaran ng edukasyon, meron na rin inilabas kamakailan lamang na komite ang kagawaran ng edukasyon ng FSL DepEd Task Force na kung saan ay paiigtingin pa ang pagiging inklusibo sa mga deaf learners kapag sila ay nandun sa mainstream class. Baka naiisip niyo, paano ba natututo ang mga binging mga mag-aaral sa isang mainstream class? Hindi sa SPED, hindi sa special education, kundi dun mismo sa mainstream class. Paano isasagawa ito? Sa pagkinikilala ng Department of Education na dapat ang mga bingi ay nandun mismo sa mainstream class sapagkat meron silang wikang ginagamit bukod dun sa SPED. Kaya bukas sila doon sa usapin na dapat bumalangkas ng mga kagamitang pampagtuturo para sa mga binging mga mag-aaral. Kaya siguro sa nalalapit na mga panahon ay magpupulong na ang kagawaran ng edukasyon, partikular ang FSL DepEd Task Force para sa naturang pagbabalangkas ng mga kagamitang pampagtuturo sa mga bingi, mga mag-aaral. Maraming salamat po. At pakinggan po natin ang maikling pagbabahagi po ni Dr. Raji Makatabon, hinggil po sa Bahay Wika sa Sultan Kudarat. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang University of Southern Mindanao, Cabacan, Cotabato, ay isang State University Level 4 na katuwang ng Komisyon sa Wikang Filipino sa mga gawain ito sa pagpapasigla ng mga katutubong wika, lalong-lalo na sa aming rehiyon, sa Region 12. Bilang katuwang, sinikap ng aming institusyon na tumugon sa mga proyekto ng Komisyon sa Wikang Filipino. Yun nga yung pagpapatayo ng bahay wika para doon sa mga katutubong wika na mga nanganganib ng mawala doon sa aming region sa Socsargen. Ang Manobo Dulangan ng Sultan Kudarat, lalong-lalo na sa Senator Ninoy Aquino, sa municipality ng Senator Ninoy Aquino, nakipagtulungan ang University of Southern Mindanao sa local government unit dahil ang SWK USM ayun po ang mukha ng Komisyon sa Wikang Filipino sa komunidad. Kami po ang nagpapakilala kung ano ang Komisyon sa Wikang Filipino, ano ang kanilang mga gampanin, ano ang kanilang mga ginagawa para sa pagpapayaman ng wika, lalong-lalo na sa katutubo. Kaya po ang lokal na pamahalaan ng Senator Ninoy Aquino ay nakipagtulungan sa amin para itayo ang bahay wika para po sa Manobo Dulangan. At sila po ang nagbigay ng pondo, sila po ang nagbigay ng lahat ng mga kailangan. Nagpresenta po kami ng panukala sa local chief executive sa pangunguna ni Mayor George Rafael Flauta. At binigyan po ito ng tugon ng LGU na tulong po para sa kanilang mga nasasakupan, lalong-lalo na sa Manobo Dulangan. Follow-up questions ko lang po, last question.
Sa mic po, mic. Saan-saan po ba na itatag yung bahay wika sa inyong bayan? Ah, Saang lugar po? sa bayan po ng Senator Ninoy Aquino sa probinsya po ng Sultan Kudarat, bahagi po ng Region 12, ma'am. Ito po ba ay malapit sa mga eskwelahan na madaling mapuntahan ng mga batang nangangailangan ng... Opo, ma'am. Nasa area po siya ng Manobo Village. Mayroon pong, ang munisipyo po ay naglagay ng isang area para po sa mga Manobo Dulangan, na tinawag nilang Manobo Village. Mayroon din pong Manobo Village Elementary School doon. Ang area po na yon ay dinonate po ng pamilya Dakyas, yung mga tribo doon, yung mga dato doon. Sila po ang nagbigay ng lupa. Nilagyan po ng Manobo Village Elementary School at doon po mismo itatayo yung bahay wika para po sa kanila. Accessible po ito dahil nandyan lang po siya sa bungad ng bayan. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Bridge Talk. Pinapaalahanan lang po ang lahat ng magtatanong na limitahan lang po ito sa 1 hanggang 2 tanong at iwasan din po ang pagbibigay ng mahabang sagot upang ma-entertain o masagot po natin ang lahat ng tanong po mula sa media. Ikalawang tanong po. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Reden Oro ng CCN News Filipino Views. Natutuwa ako na may programa na palang Tara Na sa Radyo ng Bayan. Para kay Sir Darrell Torres, naalala ko nung panahon pa ni Ferdinand Marcos Sr., mayroong bahaging balik gunita sa kasaysayan ng ating bansa. Pwede po ba nating ibalik yun? Tapos, kasi yung program ko po sa online, meron akong bahaging ganun. Yung ano ba, yung naganap ngayong araw na ito. Ano yung naganap noon sa CIA Bayanihan Media Channel? Linggo yan, 1, 2 to 3, at ililipat ko yan ng Friday, 5 to 6 na. At ang tanong ko pong isa pa, nung araw, nung sa Watson House, bago mag-pandemic, may suggestion po ako mungkahi. Bakit po hindi natin gamitin yung salitang bana imbis na asawang lalaki? Ang haba eh. Pero natuwa ako na ginamit na. Hindi ko alam kung doon nanggaling sa idea ko yung salitang bana kasi pag sa Tagalog, asawang lalaki. Pag sinabi mo kasing asawa, automatic babae. Pero natutuwa ako na ginamit yung salitang yon. Ang KWF ba, meron pang mga kinuha kasi tayo minsang mga Tagalog o kayong mga Tagalog, ang yabang natin ayaw namin gumamit ng wika ng ibang lugar o ng ibang bayan sapagkat kami yung pambansang wika, yung Tagalog, pambansang salita. At yung natutuwa ako na yung Miranda rights na isali ng Tagalog kasi siguro nung panahon na yon, nung araw na hindi pa naisasalin, yung mga nakakulong, hindi naman lahat yan nakapag-aral o magaling sa English. At yung huli, yung sign language, marami pong hindi nakakaalam. Nung araw, ang sign language, English lang. Natutuwa ako na merong Tagalog na sign language. Yun lang po, yung mga tanong ko, kung mayroon bang salitang balak pang gamitin na naalala ko pa nung araw, si Chadele Magpayo, sabi niya, yung salitang Tagalog na baka, hindi pwedeng maging baka yan. Kasi 4 yung paa niyan, hayop na yan, pag baka, dapat ang salita, baka. O baka mahulog ka dyan, huwag kang tumungtong dyan. Yun. Yun lang po. Maraming salamat. Okay, ang una po nating tanong ay para kay Division Chief Torres. Meron po bang pagkakataon na ibalik ang balik gunita sa kasaysayan ng ating bansa? Maraming salamat po sa katanungan, sir. Meron po tayong impormasyon at aksyon, isang programa ng Philippine Information Agency in partnership po with Radyo Pilipinas. Tinitingnan pa po ng Philippine Information Agency kung ano pa pong mga programa ang pwedeng i-implement. Hindi lang po sa taong ito. At ang tinitingnan po namin na basihan ay kung ano pong klaseng programa
ang makakatulong para maipaabot ang mensahe ng gobyerno sa lahat. So patuloy po na pag-aaralan ng PIA yung mga nakaraang mga programa at iba't iba pang mga activities. Posible po na 10 taon na or 20 years na, pero binibisita po iyan ng PIA at tinitingnan kung ito ba ay relevant, ito ba ay practical, at kung ang sagot naman po ay oo, malakas naman po yung nakukuha nating suporta sa ating Director General Kat De Castro pagdating sa mga programa na sa palagay ng PIA ay papatok sa lahat. Hayaan po ninyo, sir, at titingnan po natin ulit. At hopefully, ay makita natin yung value at maybe, possibly, we can adapt that sa future po natin ng mga endeavors. At sa dalawa niyo pong tanong, ibibigay ko po sa KWF. Ang ikalawang tanong po ay tungkol sa salitang bana. Bukod sa salitang bana, meron pa bubang mga ibang salita na kinikilala o ginagamit na rin ng KWF kahit na ito ay regional na wika? Opo, sapagkat alam nyo ang ibig sabihin ng ang definisyon natin sa sa wikang Filipino ay ang pag pinagsama-sama natin ang iba pang regional o lokal na wika kasama ang Tagalog. Di po ba? Kaya tama po kayo, ginagamit po talaga natin ang bana. Ginagamit din po natin ang abi-abi, no? Bilang welcome. Kaya po minsan, salamat po sa pag-abi-abi. So, ginagamit din natin ang padayon, tuloy lang. Di po ba? Ganon din ang uswag. O pag, marami pa po. Kaya lang, marami po sa KWF Dictionary. Sapagkat naroon po ang listahan natin ng mga kinikilala nating Filipino na terminolohiya. Maraming salamat po sa pagpapaalaala sa amin tungkol sa bana. Habol ko lang po yung patuloy pa rin ginagamit yung salitang anyos sa dyaryo. Tuloy, pag hindi marunong magbasa, 65 anyos. Mahaba yung salitang 65 taong gulang. Nakakatuwa yung Filipino Mirror ng DWIC, Aliw Broadcasting Corporation. Yung kanilang diaryong Filipino Mirror, talagang gumagamit sila ng salitang taong gulang. At meron ba tayong pwedeng ipalit? Maaaring edad, Yung, kasi anyos, pag mali yung basa nung nagbasa, 65 anyos. Sabi niya, yung tatay ko nakapag-asawa ng 16 anyos, pangit pakinggan. Kung bagasan music, parang wala sa tono. Minsan po kasi ginagamit natin kung ano yung mas madulas. Mas madali para sa kanila. Minsan dahil lang rin po sa recall, kung ano po ang agad-agad nilang maalala tungkol sa edad, ay yun po yung ginagamit. Ngunit kami po sa Komisyon sa Wikang Filipino, mas amin pong ginagamit ang taong gulang para tukuyin ang edad. So, minsan po ay mas nais natin na mas maikli para mas mabilis maintindihan. Opo. Thank you po. Maraming salamat po. Maraming salamat po, CCN News. At para po sa kabatiran ng lahat, noong 2015 pa po ay naisalin na ang Miranda rights sa 8 pangunahing wika ng Pilipinas at ngayong taon ay sinisimulan naman ang pagsasalin nito sa Filipino Sign Language. At ngayon naman po para sa kabatiran din muli ng lahat ay yung salitang padayon po ay napagtibay na po ng Komisyon sa Wikang Filipino sa pamamagitan ng kapasyahan bilang 80-01 serye ng 2026 na ang ibig sabihin po ay magpatuloy. Huwag rin pong kalimutang bisitahin ang KWF Dixie sa website at mobile devices dahil nandun po yung ilang mga salitang binabanggit po mula ng ating panauhin mula sa CCN News. Ating ikatlong tanong. Hello po, I'm Ralph po from Filipino Mirror and ang tanong po na to is dedicated po kay Ms. Taran po. Bali, ang question ko po is, sa social media po is meron po tayo nakikita na AI Reels na gumagamit ng Filipino language. Nakikipag-ugnayan po ba yung mga producer po ng mga ganong klaseng video sa KWF po? Tsaka po, Tagalog lang po ba or may iba pa pong wika po na pwedeng gamitin po?
Yung iba po, nakikipag-ugnayan sa amin. May mga major news agencies na sumusulat sa amin o kaya nagtitext, nagva-Viber. Ito po kasi gagamitin namin ngayon, katulad po sa uso kagabi, no? Banta versus babala. Yung mga ganon. So, meron po, no? Meron naman na sila ang gumagawa. Ngunit mas hinihikayat po namin ang publiko na sana po gamitin ninyo ang aming KWF Dictionary. Kasi meron naman ang app, meron din pong available yan sa, pwedeng i-download ang app o kaya sa internet pwede naman. So, para sa amin, no, sapagkat kami po ang pangunahing ahensya na papatupad kung ano talaga ang tamang pagsasalin, ay sana po gamitin kung ano yung wasto at naangkop o kaya nararapat. Minsan kasi kung ano lang rin yung naisip, no? Pero kung nais nating maging angkop, kung ano yung nararapat, kumonsulta po tayo sa KWF Dictionary. Opo. Thank you po. Salamat. Salamat. Sa Filipino Mirror, sunod po. Taas naman ito. Baba natin. Ay! Comedy. Okay. Magandang umaga po. Ako po si Jay Mante ng Divine Digital. Ito po ay katanungan kay Atty. Taran at saka nandito para matanungan din sila, para masaya, di ba? Okay? So, ang tanong ko lang po, one-liner. Sabi niyo po kanina sa inyong speech ay hindi kayo papatalo sa artificial intelligence at sa digitalization. Paano niyo po ito maipapalawak pa? Salamat, Jay. Nabanggit ko, Jay, kasama kami at isa kami sa pinagkukuhaan ng datos, yung tinatawag na corpus, no? Para lang sa Pinoy AI. So, ito kasi, katulad rin ng nabanggit ko, Jay, hindi namin kayang kami lang, no? Kukunti lang kami. Ngunit pag lahat tayo gumagamit ng comment na Filipino, comment na Cebuano, ng Ilonggo, Hiligaynon, etc., napipick up iyan. No? Lalo na ako pag meron kang webpage o meron kang sariling website, mas nakukuha yan. No? Magda-download ka ng mga written orthographies, makikita yan doon. No? Magiging kasama yan ng pangkalahatang corpus. So, ito sa 3 taon na susunod pa, 30 milyong corpus, no, ang gusto naming itayo, kasama ang DOST at marami pang mga institusyong pang-edukasyon. Sa tingin namin, kapag meron na niyan, hindi na mangingimi na gumamit ang ating kabataan ng Filipino. Lalo na po at nauuso na rin, at ito ay dahil na rin sa ating panghihikayat, na halika, gamitin natin sa lahat ng pakikipagtalastasan, pakikipag-ugnayan, pakikipag-usap, nakasulat man o hindi, ang wikang Filipino at katutubong wika. So, hindi ko pwedeng sabihin, Jay, na kami lang ang gagawa nito. Pagtulungan natin ito. At alam mo naman, lagi kitang nakakausap. Halika, samahan mo kami dahil kayo lamang ang talagang katuwang, no? Kayong lahat na narito, katuwang namin kayo para palakasin natin yung wika natin. Huwag tayong patatalo. Hindi yung huwag kang patatalo, huwag tayong patatalo sa AI. Salamat, Jay. Salamat din po. Ay, sa kanila po. Sige, sila pa kamay sabihin. Okay po. May dadagdag po ba kayo doon sa huwag kayo patatalo? Okay, magandang umaga po. Isa, siyempre dapat dyan, merong policy document, yung mga ahensya, yung mga pamahalaan, ahensya na pamahalaan, tungkol sa paano ba dapat yung responsableng paggamit ng AI. Yun ang idea din ng huwag papatalo. Kailangan maging responsable yung mga gagamit yan. So, kailangan may malinaw na mga tuntunin, ano mga dapat at hindi dapat gawin. Basta sa huli, ang mahalaga rito, ang huhubog o magbibigay ng direksyon at papaano gagamitin yung AI ay yung tao pa din. Kumbaga, yung pananagutan pa rin ay sa tao. So, kung gagawa tayo ng mga parang ethics
on how to use AI, dapat magkaroon ng ganun na. At kailangan magtulungan na yung mga ahensya para pag-usapan ito kung paano gamitin. So, sa pagkakaalam ko, ang aming kalupunan ay naglabas ng, tama ba, ng kapasyahan tungkol po sa AI. So, baka pwedeng talakayin nila, Commissioner, tungkol doon. Pero ang idea doon, sir, responsableng paggamit. At kailangan, ang mananagot pa din ay tao. So, sa ganung paraan, titiyakin ng taong gumagamit ng AI na dahil akong mananagot dito, kailangan tiyakin kung tama ito, angkop ito. At magagawa yon dahil siya yung nag-iisip, siya yung nakapasya kung ano yung wasto at tamang impormasyon. Okay. May dagdag lang ako dyan sa AI. Kasi kami sa panig ng usaping pang-academic, marami ng mga state universities and colleges na gumagamit at ang iba mayroon talaga itong pamantayan at may limitasyon sa paggamit. Partikular sa mga gawaing pananaliksik or thesis, sa ilang porsyento lang ba ang dapat ikonsulta mo sa AI na hindi naman talaga iaasa mo lahat dahil tayo pa rin naman dapat ang bida doon sa mga ginagawa nating research at mga pagbabalangkas ng mga teksto. So tayo pa rin. Parang nagkukonsult lang tayo kasi alam mo na, sa panahong ito ay panahon ng digitalization at teknolohiya. Kaya mayroon tayong ginagamit na pamantayan, tamang pamantayan sa paggamit ng AI. Okay, sige. Gusto ko rin pong idagdag. Ang isa sa naaabuso na AI apps ay yung Google Translate. Yan. So, alam na po yung mga estudyante natin, ngayon lalo na yung mga estudyante sa kolehiyo, no, kapag sa subject natin na kurso na pagsasalin, so ginagamit po nila ang Google Translate. So kapag nagpapasa sila ng kanilang mga gawain, mapapansin ng guro na maraming mali, maraming literal na pagsasalin. So dapat hindi ka lubusang magtitiwala, huwag kang patatalo sa salin ng AI kasi nga machine nga lang ito at limitado pa ang bokabularyo na nakaimbak. So ang gagawin mo bilang mag-aaral o bilang guro ng Filipino, gamitin mo ang diksyonaryo, ang KWF diksyonaryo, ang UP diksyonaryo para maiwasto at magamit yung tamang salin. So sa dulo nito, sa panahon ng teknolohiya, ang guro pa rin ang magtatakda kung ano ba yung pinakatumpak. Magiging katuwang lang natin ang AI. Kasi sa totoong buhay naman talaga ay napakaraming maitutulong ang AI sa ating lahat. Okay po. Sa bahagi naman po namin bilang mga guro nga po, isa pa rin po kasi sa nagiging basihan yung teknikalidad. May hangganan kasi ang AI sa translation. Halimbawa, yung mga pagbabaybay, halimbawa yung salitang kabuoan. Pag tinatranslate kasi siya sa AI, yung W, sa atin, ang kabuuan ay BUO. Yung ganun din salitang Miyerkules. So, pag nagiging habilin sa mga estudyante na walang masamang gumamit ng AI, pero nasa sa atin pa rin kung dapat natin basahin kasi may mga teknikalidad pa rin na dapat na ma-assess at maitama. Kasi lalo na yung ipopost nila yan sa Facebook. May mga ilan kami na balita na nababasa bilang sa sa mga kapanalig po natin sa media na minsan gagawa ng prompt sa AI na gumawa ng Facebook post na tungkol doon sa larawan ng balita nila doon sa loob ng isang araw. Minsan may mga mali pa ring mga spelling. Yun po yung mga binabantayan dapat natin na nababasa ng mga estudyante at akala nila yun yung tamang baybay at ganoon din yung tamang salita na pwede natin gamitin. So, yun pa rin, ang AI isang malaking tulong para sa atin. Pero yung teknikalidad, lalo na sa pagsasalin, ay dapat na maging handa ang mga guro kung paano ito itatama sa mga mag-aaral. Yun lamang po. Maraming salamat po, Divine Digital. Thank you po. Maraming salamat po at sa ating SWAC Director. Sa mga nais pong magkaroon ng CP, meron po tayong kapasyahan bilang 43-03, serye ng 2026. Ito po ay kapasyahan sa tuntunin sa paggamit ng Artificial Intelligence Technology sa pagsasaling wika. So sa mga nais pong magkaroon ng CP, mag-email lang po sa KWF o kaya naman po magtungo sa aming tanggapan dahil maaari po kayong makakuha ng kopya nito sa aming unit ng records. Ito po ay pinagtibay ng kalupunan ng KWF. Dahil limitado po ang ating oras, iklian lamang po ang tanong at sagot.
Magalang ng pagbati kay Chairwoman at sa mga inampalan. Ako po ay si Bolder Lanusa, kolumnista ng Ronda Balita Pilipinas. May dalawa po akong katanungan. Sa Korea, Japan at China, ang mga salitang Islang ay sinasama sa kanilang national language. Bakit sa Islang ng mga Pinoy gaya ng Marites, anong latest, ukay-ukay, lodi, budol, opa, paldo. Dapat magkaroon rin tayo kasi ang Japan, China, Korea, yung mga Islang ay sinasama na sa kanilang sariling wika. So, sana po magkaroon ang KWF ng Youth Commissioner. Wala ni isang youth seat sa KWF. Kung paano maintindihan ang problema ng mga kabataan sa wika. Kasi po ang kabataan ay pag-asa ng wikang Pilipino. Isa rin po siyang gagawa ng pulisiya at desisyon ng wikang Pilipino. Dapat po bang i-amend ang KWF? Pangatlo po, sana po makipag-partner o collaboration ang KWF sa DOST, PIA, UP Diliman Computer Science sa Faculty and Student at Media Publication and Agency. Dahil hanggang ngayon, walang Tagalog ng password, algorithm, computer, internet, wifi, email, at iba pa. Wala tayong sariling salita sa technology na tutulong sa paggawa ng salita o pagsasalin ng wikang Pilipino. Ano po masasabi niyo po dito? Simulan po natin sa unang tanong mula sa Ronda Balita. Isa lang po ang sasagot para mabilis po tayo. Ano po ang stand po ng KWF sa paggamit ng slang? Okay. Ganito po kasi, Sir Voltaire, hindi lahat ng uso na slang ilalagay na natin agad sa ating diksyonaryo. Meron po silang dadaan ng proseso. Katulad po ng acceptability, ng convention, ano po. So, mahabang proseso. Ngunit, pag yan po ay tumatagal na lahat nagagamit, ay nilalagay po namin iyan sa aming diksyonaryo. At marami naman po tayong nailalagay diyan. At, sorry Sir Voltaire. Yes, ma'am. Opo. Ibig sabihin ba niyan kasi kami ay mga majojonda na talaga sa paningin Yes, mo? ma'am. Kaya kailangan merong bata. Meron po kasing, tawag dito, batas naman na kung sino-sino yung mga dapat kumatawan. Ano. At, hindi naman po lahat lang ng commissioner ang nag-iisip kung ano yung ilalagay sa wika. Siyempre po, kami ay humuhugot din sa ating kabataan. At gusto ko lang ipahabatid sa iyo, Sir Voltaire, marami na po ngayon sa ating kabataan ang involved sa KWF. Tunayan po, at alam ko, naibalita mo ito sa Ronda, Yes, no? ma'am. Na ang mga nanalo of recent years, itong taon na ako ang tagapangulo at nung isang taon, ay mga bata po. At magugulat kayo kung gaano lumalaki ang mga kabataan para sa wikang Filipino. Kanina lamang po ay nagsabi nga ako na, yung Facebook page ng Kabataan para sa Wikang Filipino, KWF din yun. Sabi ko, baka hindi pa natin naayos yan, ha? Sapagkat marami na po talaga ngayon na mga bata na gusto ring sumali at tumulong sa atin. Kaya huwag po kayong mag-aalala. Konting panahon pa po at tayo'y uusad ng mas mapabulusok pa. Pangalawa po, meron ba kaming pakikipag-ugnay sa DOST PIA? Maniwala po kayo, opo. At kanina lang, nag-uusap kami, pipirmahan na kami ng MOU. DOST, matagal na po nating kasama yan. UP, matagal na po nating kasama yan. Media, kayo pa ba mawawala sa amin? Nakatama kami sa paggawa rin ng salita ng sarili. Opo, sige po. Kasi kung ano po yung nagagamit, convention, no? Ay, amin pong isinasalang-alang yan. Huwag po kayong mag-aalala, hindi po namin kayo iwinawala rin. Thank you, ma'am. Ano ba yung pangatlo? Yung algoritmo kung bakit wala tayo. Yung algorithm, ang amin pong salin dyan ay algoritmo. Salamat po, Sir Voltaire. Last final Opo. question. May plano po ba kayo mag-rebrand ng pangalan? Kasi maraming ang Commission ng Wikang Pilipino ay parang, no offense meant, ma'am, parang wala daw dating, hindi matandaan. So I have a proposal na magkaroon tayo yung PIWP, Pambansang Institusyon ng Wikang Pilipino, na pwede nating i-rebrand.
Kasi kung sa English ay National Institute of Filipino Language. So, madaling bigkasin, PWP tunog BIP. Ang tagline, institusyon ng bayan para sa wika ng bayan o bansa. May tugma, madaling tandaan, Pinoy vibes, may bigat, may national level, may purpose-driven, service-oriented. Ma'am, Chairwoman, hindi Sagutin po tayo... Sagutin ko lang muna Yeah, yan. yes, ma'am. Bigay mo sa akin yung papel na yan. Yes, Gagawa tayo ng proyekto para dyan. Sapagkat kapag po magpapapalit pa kami ng pangalan, yan po ay isang batas, baka hindi na po ako ang tagapangulo niyan. Kasi ma'am, So, yes ma'am, eto, sorry. bigay mo sa akin yan, pag-aaralan namin. 35 years na ang commission na ginagamit, pero wala pong, no offense, wala pong dating sa kabataan. In fairness naman, Sir Voltaire, medyo umangat naman tayo. Meron naman tayong, nakikilala naman tayo. Kanina ako kausap ko yung mga Kasi swak. institusyon na po kayo, kailangan pambansang institusyon ng wikang Pilipino. Basta ipakita mo sa akin yan, sir. Gagawa tayo ng proyekto na hindi lamang pang majojonda, sabi mo nga, kung hindi para sa kabataan. Maniwala po kayo, marami pong kabataan na interesado Hindi po tayo sa nagpalit atin. ng pangalan, pero dapat mag-upgrade po tayo. May bagong research, may dictionary, may bagong technology, may AI, may research center, may library, at may magandang gusali. Maraming pong salamat sa inyong oras at paglilingkod at pagtitiwala sa wika ng bayan, sa wikang Salamat Pilipino. po That's all. sa Ronda Balita. Ang mga nabanggit po ni Sir ay meron na po ang KWF, may diksyonaryo, may aklatang Balmaceda, physical at online. Meron din po tayong aklat ng bayan para sa paglilimbag. Nagsasalin din po tayo. At antabayanan po natin ang ilalabas naming glosaryong panghanap buhay, glosaryong pangkaligtasan at pangkalikasan at iba pa pong mga uri ng leksikografiya na ilalabas po sa ilalim ng SLKP. Yes po. Sir. Sir, bago tayo magsimula, pasensya na po, but we can only accommodate one more question. But we will welcome po all other questions. May lalapit po sa inyo, nakasamahan namin from KWF. Ibibigay po yung email nila. We are set to end at 12 noon. It's already 11:53. So we will accommodate po one and final question, but we will also answer and address the questions of our colleagues through our email. Lalapit po yung mga kaibigan po natin from KWF. Pasensya na po. And Para go po ahead, sa ating huling tanong at lahat po ng mga natitirang tanong, maaari po yung kapanayamin mamaya ang ating mga commissioner. Yes po. Yes po, good afternoon. Magandang araw po sa Ronda Balita ulit. Sa Ronda Balita, chismis at intriga. Nararapat po kasi ginagamit ko na may mga salitang babush, chuk-chuk. Yan po ang mga nasa column ko. Ngayon, short lang po. Paano po itong mag-ugnayan ngayon ang PIA at sa KW para sa pagpapalago ng ating wika sa buong bansa? That is for Commissioner Marites Taran and Sir Darrell Winthrop Torres. Saka isa pa po, si Dr. Mary Ann Macaranas ng Pangasinan State University. Ay Ilocano po kasi ako sa vegan. And also with Dr. Taran. Meron po ba tayong mga programa para sa mga, halimbawa po sa amin Ilocano, kasi nasa showbiz po rin po kami, ay matutulungan yung mga Ilocano magagaling na umarte, pero hindi nila madiretso magtagalog. So may mga sitwasyon ba tayo na para mapalago ang ating kultura? Yung mga, marami kasi kaming nalaman na magagaling din na Ilocano sa pag-arte, pero hindi nila Tagalog kasi pag nag-artista sila, kailangan po nila ng Tagalog na salita. Okay, ang tanong po ni Sir ay kung meron po bang programa ang Komisyon sa Wikang Filipino para turuan ang mga Ilocanong artista o kaya yung mga gustong maging artista na nahihirapan po sa pagsalita ng Wikang Filipino. Sige po, Tori. Salamat. Saglit lang ito. Yung aming pakikipag-ugnayan, wag muna yung pag-aartista. Yung tungkol muna sa ugnayan ng PIA at KWF, wag po kayo mag-aalala sapagkat ito po ay aming inuumpisahan na. Meron na nga po kaming programang Tara Na at hindi lang po iyan ang mga paparating pa.
marami pa po. Hindi lang namin kayang i-enumerate ngayon, pero napakarami po kaming nakuhang insights mula kay Sir Daryl na atin pong pangunahing tagapagsalita ngayon. Tungkol naman po sa mga ganitong uri na serbisyo, ang kaya lang po namin dyan ay yung pagsasalin. Isasalin namin mula Ilocano, si Combench po ang komisyoner para sa wikang Ilocano. At syempre po, napakarami naming mga magagaling na mga direktor para sa Sentro at Wika at Kultura. Kasama na po si Doc Mean Macaranas diyan para hingan po ninyo ng tulong para sa pagsasalin. Yung pag-arte, hindi na po namin kaya yon. Salamat po. Sige po, maraming salamat po, sir, at sa Ronda Balita. Bago po natin formal na tapusin ang ating malayang talakayan, may nais po kayong anyayahan ni Dr. Leopoldo R. Transona sa mga pambansang komperensya sa pangunguna ng SWK. Sige, sir, maikling paanyaya po. Magandang umaga po sa ating lahat. Kami po ang mga direktor ng Sentro ng Wika at Kultura sa buong Pilipinas. At ang Sentro ng Wika at Kultura po ay itinatag upang payabungin, palaganapin at panatilihin ang wikang Filipino sa mga probinsya at sa rehiyon sa ating bansa. Kami po, na mula pa sa mga state universities and colleges, ay nakikipagtulungan sa Komisyon sa Wikang Filipino upang palaganapin at isagawa ang implementasyon ng mga mandatong programa at proyekto ng Komisyon sa Wikang Filipino. At katuwang din kami sa pagsulong ng haligi ng wika ng Komisyon sa Wikang Filipino katulad ng Sulong Wika, katulad ng Sagip Wika, katulad ng Sigla Wika at marami pang iba. Kaya sa bawat sentro ng wika at kultura sa mga probinsya at sa mga state universities and colleges, ginagawa po namin ang mga taunang pagkakaroon ng mga pambansa at panrehinal na seminar workshop sa pagpapahalaga sa wikang Filipino. Nagkakaroon din po kami ng mga seminars sa korespondensya opisyal, pagsasalin, sa baybayin, sa FSL at marami pang iba. Sa mga sandaling ito ay isinasagawa po ang mga pagsiseminar sa korespondensya opisyal sa lahat ng Sentro ng Wika at Kultura sa buong Pilipinas. At nakikipag-ugnayan kami sa iba't ibang kawani ng gobyerno sa mga LGU upang turuan din sila ng pagsulat ng korespondensya, pagsagawa ng memorandum at iba pang mga transactional letters na ginagawa sa bawat tanggapan. So napakarami pong proyekto ang ginagawa namin. Kami po ang boses ng KWF sa mga probinsya at sa lalawigan upang ipaunawa rin sa kanila ang kahalagahan ng wikang Filipino sa ating bansa. Maraming salamat po, Dr. Transona. At sa puntong ito ay magalang ko pong tinatawagan ang Commissioner sa Programa at Proyekto, Dr. Carmelita C. Abduraman, para sa pangwakas na pananalita. Muli, magandang umaga sa ating lahat. Isang malaking karangalan at kagalakan ang makaniig kayo ng mahalagang yugto ng kasaysayan ng wika. Salamat sa aming panauhin kay Sir Daniel Torres. Ang inyong pakikiisa ay isang hudyat ng mainit na pagyakap, pagtanggap ng ating sariling wika. Marami ng mga artificial, hindi lang artificial intelligence. Itong halumigmig o malamig na ating na narito tayo ngayon ay artificial din. Ngunit nag-iinit dahil ang bangayan ng wika ay pinaiinit ng mga nagmamahal sa wika. Mga kabalikat sa pagpapayaman ng wika na walang iba kundi ang mga taga-medya, ang aming tagapangulo na si Attorney Marites Taran, sanay kasi siya sa bakbakan sa korte, kaya hindi siya nagpapatalo. Kaya sa aming masigasig, alerto at listo
si Dr. Benjamin Mendilio, kay Ginoong Salvador Sagadal, kay Ginoong John Toralba, Ginang Hinampas, Dr. Biga, 10 ng mga kawani ng KWF, ang mga direktor sa iba't ibang sentro na pinamumunuan ng aktibo at premyadong Pangulo na si Dr. Transona, kay Ginoong Pibs Ablasa, sa Pangulo ng Buklod, kay RR, ang tagapagdaloy na pambato namin sa Binibining Pilipinas, kay Binibining Ans, at nakakatuwa, para bang nananariwa na ang mga tauhan sa nulimitang hiri ay narito ngayon. Sige, Kapitan Tiago, sa pamamagitan ng katauhan ni Dr. Transuna, si Maria Clara, sa pamamagitan ni Dr. Mary Ann, si Basilio, sa pamamagitan ni Dr. De Rajed, at saka si Maria Clara, si Dr. Alir. Kaya sa kayo ay buturan ng aming puso, muli at muli ipinararating ang aming mainit na pasasalamat sa mga naririto ngayon, nakikiisa, sumusuporta, nagpapadama ng kanilang pagmamahal, niyayakap ang ating sariling atin, ang wikang Filipino. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Commissioner Abdurrahman. Dito po formal na nagtatapos ang ating programa. Ako po si Angelica Eliazar at sa ngalan po ng pamunuan ng KWF, ipinaabot po namin ang aming taus-pusong pasasalamat sa mga puno at kawani ng Philippine Information Agency, lalo na po kay DG Catherine Chloe S. De Castro, kay Assistant DG for External Affairs Christine Venet A. Andal, at sa ating panauhing tagapagsalita, si Division Chief Darrell Winthrop Torres, sa ating mga FSL interpreters, sa FSL National Network, sa NCNDO, NCNI, sa mga direktor po ng Sentro ng Wika at Kultura na kasama natin, sa PKKMP, at sa mga media po na dumalo at aktibong nakilahok mula po sa Birit News, Spin Media TV, Radyo Pilipinas, Manila Bulletin, Ronda Balita, Pinoy Observer, Marino News, PBS, Filipino Mirror, ABS-CBN, DZRJ, CCN News, Filipino News, Radyo Magazine, PTB4, Kamanaba Press, Euro TV Philippines, National Press Club, Opcom Publications, XFM Philippines, PNA, Police Files Tonight, Noon Break Balita, PMI News, DZRV 846, Net 25, PIA, Road News, Bridge Talk, Edge TV, Hanep Publications, DZME Ratsada at Divine Digital. At sa mga panauhin po na kasama natin ngayon sa bulwagang ito at sa lahat po ng sumubaybay ng live sa opisyal na Facebook ng KWF at PIA, maraming salamat po. Magkita-kita po tayong muli sa ika-23 ng Hulyo 2026 sa Grand Ballroom ng Metropolitan Theater, alas 10 ng umaga, para sa press launching ng Buwan ng Wikang Pambansa 2026 na may temang Wikang Filipino at AI, kasangkapan at pananaliksik sa tulay sa yaman ng impormasyon. Muli, maraming salamat sa pagdalo sa KWF Kapihang Wika 2026. Magandang tanghali po, mga kawika. Meron po tayong salo-salo sa third floor po. Maaari po kayong magtungo at maaari na rin pong lapitan ang aming panauhing pandangal at tagapagsalita, ang aming execom para po sa inyong mga interview. Maging ang aming SWAC directors po. Salamat. Muli, magkita-kita po tayong muli sa ika-23 ng Hulyo 2026 sa Grand Ballroom ng Metropolitan Theater, alas 10 ng umaga, para po sa press launch ng Buwan ng Wikang Pambansa 2026. Maraming salamat po.